oil leak sa aking Hyundai Reyna. Aray ko, mapapaaray ka na lang talaga. Ayan ang mga tagas sa head ko. Tara, subukan natin kung kaya ba natin itong i-DIY. Bagong lahat, apig-tipi nga po pala. Paki-like, share, and subscribe kung ngayon ka pa lang nakakita ng video ko. Salamat! Una, tanggalin natin yung negative terminal sa battery. Iwas short circuit at sira sa mga sensor at sa iba pang mga wirings natin, pati sa mga fuse. Long nose pliers ang ginamit ko para matanggal yung mga lock sa clamps at yung iba pa. Gumamit ako ng socket wrench ko. Ito ay 10mm. Yan yung area kung nasaan yung mga bolt. Then, luwagan na lahat ng mga bolt gamit yung socket wrench ko. Then, nilagay ko dun sa may ibabaw, pinapatong ko siya. Then, tinatandaan ko yung sunod-sunod kasi baka may ibang size ng mga bolt. Ang good news, wala namang ibang size na bolt, kundi yung sa may ignition coil lang, yun lang ang naiba na total bolt. Of 16 bolts yung magkakapareho na bolt paikot dyan sa cover na yan. Then, gumamit ako ng vacuum cleaner para matanggal yung mga residue, mga dumi-dumi at mga putik dun sa ibabaw bago ko tanggalin yung mga lalo dun sa malapit sa ignition coils. Para madali din matanggal yung bolt at para kapag tanggal mo ng bolt at pag-angat mo ng cover ay hindi siya mahuhulog dun sa butas ng mga ignition coils at dun sa loob ng makina. Para safe. After maluwagan lahat ng bolt paikot, yan, tinatanggal ko na yung mga bolt niya. Kumuha ako ng pangsikwat, which is yung flathead ko na screw para masikwat ko ng dahan-dahan yung cover niya kasi madikit na siya. Yan yung pagkatanggal ko ng cover niya, ayan siya. Yan guys, after matanggal, ito yung itsura dun sa makina sa ibabaw. Naiwan pa yung gasket kasi tatanggalin ko pa siya. Pero ibaba ko muna yung hood kasi unahin ko munang linisan at isukat yung aking gasket na nabili. Dito ko nga pala yung nabili, lalagay ko na comment section para makita nyo kung saan ako nakabili. Syempre, take note bago ako tinignan ko muna yung review kung okay ba yung review sa seller na yon. At mukhang okay naman kasi ilan na rin yung nakabili bukod sa akin bago ako bumili. Okay naman yung mga reviews nila. Hindi naman daw nag-leak after mapa-install ulit yung bago nilang gasket. Yan, tapos ko na ma-install yung rubber gasket na bago. Sunod naman, nagtatanggalin ko naman yung lumang gasket. Tingnan nyo, malutong na siya. Nagkaputol-putol na nga nung habang tinatanggal ko kasi tumigas na yung pagka-rubber niya. Siguro sa tagal na din, lumutong na yung rubber. Tapos nilinisan ko yung surface na pinagtanggalan ng rubber. Gumamit ako dyan ng silicone gasket which is yung beta gray. At dyan sa tinuturo ko, dyan nyo lang lalagyan. Sabi dun sa napanood ko, hindi mo kailangan lagyan lahat na paikot. Dun lang sa may dugtungan ng makina, may makikita ka dun parang dugtungan. Dun mo lang siya lalagyan ng beta gray na silicone gasket. Then the rest, rubber na yung sa kanya, magsisild sa kanya. Tapos nun, isa-isa ko nang binalik yung lahat ng bolt at syempre bago ko binalik, pinunasan ko rin siya para mawala din yung oil niya, then syempre para malinis at para mas swabe kapag binalik. Kapag binabalik ko pala guys yung mga bolt niya, after ko mapunasan, kamay talaga yung muna yung ginagamit ko hanggang sa may pasok ko na maayos, and then kumbaga iwas na rin siya sa pagkalus ng thread kasi minsan kapag diretso ratchet na agad o pangsikip na agad is hindi masyadong ramdam na minsan mali pala yung pasok. So sayang naman, masisira. Mas mahal lalo kapag nagpa-retread ganyan. And then gumamit ako, kung mapapansin nyo, hindi na yung socket wrench na ratchet ang ginamit ko. Kinuha ko yung 10mm ko na T na wrench para mas ramdam ko yung paghigpit kasi base sa napanood ko, hindi mo kailangan higpitan ng sobrang higpit yan kasi plastic lang yung cover. Masisira yung cover kapag napasobra yung higpit. So sayang naman. Tapos finally, pagkatapos mong mailagay yung mga bolt, chinecheck ko yung mga bolt ko kung lahat ko ba nahigpitan or baka may na-miss ako na hindi ko nahigpitan. So check lang, then higpit ng konti, pa konti-konti, basta wag lang yung ma-loose thread at wag lang masira yung cover niya kasi plastic nga siya. So then last na nilagay ko is yung ignition coils tapos yung apat na mga bolt niya. And ganun din, halos tamang higpit lang din. Then yung mga socket niya. Then after nyan, okay na, goods na. Bagong palit na yung gasket ko sa top cover ko. Then balik na natin yung terminal ng battery para itetest na siya. Goods na. Yan, then start the engine na kasunod.
para malaman natin kung may pinagbago o mas nag-okay siya. Tapos konting rev para malaman natin kung meron bang leak or kung merong na-miss, para ma-check natin kung may leak agad o kung okay naman. Pero so far hanggang ngayon, bago ko ginawa at inedit ko yung video na to, okay naman. Na-travel ko na ulit ng medyo malayo-layo. So kung nakarating ka, abot dito sa dulo ng video ko na to, maraming salamat. Thank you. Sana makatulong kapag gusto mo rin mag-DIY. Salamat. Please follow, like, and subscribe.